Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa Knowing the Trinity. So ngayon po, meron na po tayong panlima pong takal ito po patungkol sa the Trinity and prayer. So para naman po sa ating scripture po ngayong araw, ito po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 18. Ito po ang sabi sa English po, "For through Him we both have access in one Spirit to the Father." So ito naman po ang nakalaad po sa Tagalog po, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang spirito patungo sa Ama. So yun po yung ating scripture po para sa ito ay binabanggit po dun kung paano po tayo makakalapit po sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay sa pamamagitan po ng spirito para po tayo patungo sa ating Ama. So para po sa ating katuruan, una, people lost their access to God the Father. Nagkakaroon po tayo ng lost access po sa ating Panginoong Diyos po kapag yung spirito po natin is napalayo po sa ating Diyos Ama. Ito po yung kapag hindi po natin kilala po yung ating Diyos Ama, mas ginagawa po natin yung mga masasama kaysa po sa mabubuti, or mas ginagawa po natin yung mas makakabuti po sa sarili natin na masama kaysa po sa mas pinipili po natin na gawin po kung ano po yung dapat po na mangyari or dapat po natin gawin bilang isang anak po ng ating Panginoong Diyos. Kasi kapag nalost po tayo ng access, ito po yung nagkakaroon po tayo ng malalim na mas nagkakaroon po tayo ng malalim na ugnayan po sa ating Panginoong Diyos Ama kapag yung spirito po natin is naka-align po doon kay Jesus, o mas kilala po natin ang ating Panginoong Diyos. So para po sa ating pangalawang katuruan po, people can only access God through Christ. So yun nga po yung sinabi ko kanina, makakapag-access lang po tayo doon kay God sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos, or makakaroon lang po tayo ng access sa Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating Diyos. Kapag ang ating Diyos po ay kumilos po, ito po yung sisiguraduhin niya po bilang mga anak niya na makakilala po tayo sa Diyos at sa Diyos Ama. Pero kapag wala po tayong access kay Jesus Christ, wala din po tayong access doon kay God Father po, which is hindi po dapat na mangyari po, kasi kapag si Christ po ang napalapit po sa ating puso po, kailangan po natin itong panindigan po ng buong puso, kasi po ang ating Panginoon Diyos po ang lumikha po sa atin dito po sa mundong ibabaw. Siya po ang nagbigay po sa atin ng buhay po dito po sa mundo. So dapat po maging malapit po tayo sa ating Panginoong Diyos, o yung kay Christ po, para ganun din po magkaroon din po tayo ng access po sa ating Diyos Ama. Kasi pag nagkaroon po tayo ng access, napakaganda pong mangyayari po sa atin yan. If ever po na mamatay tayo, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan po sa kabilang buhay po kapag tayo po ay napalapit kay Jesus Christ at sa Diyos Ama po. So para naman po sa pangatong katuruan po, people must be led by the Spirit in prayer. So sabi ko nga po kanina, kapag yung spirit po natin is hindi po doon naka-align kay Jesus Christ, ay mapapaliwala po yun, or mapapariwara po tayo. Pero kapag ang spirit po natin is nagli-lead po sa atin through prayer po, mas doon po nagkakaroon po tayo ng strong relationship po within po in our God and God Father. Kasi ang spirito po natin ay siyang mas malapit po sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang Panginoon Diyos, binigay niya po yung spirito po para sa atin. Para po mabuhay po tayo or magkatawang tao. Pero once po pag nawala po tayo, spirito po natin, siya po yung may iwan po dun sa ating Panginoon Diyos. So, siya po yung magkakaroon din po ng strong relationship po within po in our God. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig, and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.